Ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Isama din natin sa banal na misang ito ang natatanging intensyon ng bumubuo ng Philippine National Police Academy Mabicas Class of 2010. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubag kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay binigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntungin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. Tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw,
Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang motuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin, anong pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang iyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Tayo ay nasa unang linggo ng Kwaresma. At ngayong Sabadong ito, napakaganda ng iniiwang aral sa atin ng Jesus Nazareno sa ating mabuting balita. Simulan natin to. Pakitignan po ninyo ang inyong katabi. Tingnan ang inyong katabi. Tingnan nyo katabi nyo, natutulog yan. Oh, yan. Tingnan nyo katabi. Sabi mo sa inyong katabi, I love you.
Tapos tinignan ka ng masama. Anong masama sa pagsasabi ng I love you? Diba? Tama po ba na sabihan mo ng I love you ang taong minamahal mo? Yes. Pero sapat na ba yun? Hindi. Kapag sinabi mong I love you, hindi sapat na sabihin mo lang. Kailangan mayroong itong mayroong action. Sinabihan mo na nga, I love you, hindi mo naman binigyan ng pagkain, nagugutom yung tao. Sinabihan mo ng I love you, patuloy mo pa rin inaaway. Walang silbi ang pagsasabi ng I love you kung hindi naman ito nasasamahan ng gawa. Amen? Pero sapat na ba yun? Hindi. Bakit? Sapagkat sa ating mabuting balita, ako at tayo ay hinahamon ng Panginoong Hesus na yung pagsasabi ko ng mahal kita, yung pagsasabuhay ko na mahal kita, kailangan hihigitan pa natin. Bakit? Ano ang sabi sa ating mabuting balita? Narinig ninyo, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang mga taong umaaway sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo ang iyong mga taong umaaway sa iyo. Amen? Ay madaling sabihin, mahirap gawin. No? Paano ba kayo ibibigin ng iyong kaaway? Inaaway ka nga. Di ba ka? Kahirap po kong mahalin ng taong nananakit sa iyo. Di ba? Pero yan ang hamon ng Jesus Nazareno sa akin at sa atin. Mahalin natin kahit yung mga taong umaaway sa akin at umaaway sa atin upang tayo maging maging tunay na anak ng Diyos. Minsan po ko sa akin may nagpunta, Pader, pinagdadasal ko yung kaaway ko, siya ko'y mabuti. Ano ang pinagdadasal mo sa iyong kaaway? Tamaan po sana ng kidlat. Hindi gayon. Hindi ka nagdadasal sa iyong kaaway. Sumpa mo yan. Ayaw nga ni Lord na masusumpain natin ang ating kapwa. At yun yung magandang hamon sa atin. Ngayon, lalo tigit sa panahon ng Kwaresma. Na higitan natin, higitan ko ang ginagawa kong kabutihan. No? Kahapon, ako ay sumama at naging kaanib ng Mabikas Class 2010 ng PNPA. At yung naging speaker namin kagabi, ang ganda ng sinabi niya. Sapagkat sa aming klase, meron 3 virtues na pinalalagom. Discipline, honor, and excellence. Sinabi ng aming tagapagsalita kagabi, pag sinabi mong excellence, hihigitan mo ang iyong ginagawa. Hindi ka lang na-stuck dito. We go beyond what we do. Napakaganda ng paalaala ng ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sabi ni Moises, sundin ninyo ang tuntunin ng Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Maliwanag yan. No? Nasusundin ko ang mga utos ng Diyos, hindi dahil kailangan sundin, kundi susundin ko ito sapagkat mahal ko ang Diyos. Susundin ko ito sapagkat ito ang nararapat kong gawin. Susundin ko ito sapagkat ito ang naging halimbawa ng Diyos. At ito ang tinuturo sa atin sa mabuting balita. Oo, nagmamahal tayo. Pero hindi dapat lang mahalin ang mga taong minamahal mo. Bakit? Kasi susuklian ka niyan eh. Halimbawa, sinabihan mo ang iyong asawa, I love you. Ano sasabihin ng asawa mo? Anong nakain mo? Di ba?
Pero hindi, halimbawa, sino ba yung asawa mo, I love you, ano sasabihin ng asawa mo rin? I love you too. O kaya yung mga anak, wala pala akong anak, no? Yung mga anak, ikay sinabihan, I love you mommy, I love you daddy, anong sagot ninyo? Ano ang sasagot ng mga anak? Ano sasagot nyo? I love you too. Diba? Pero sabihan mo ang akaaway mo, I love you. Ala, baka anong gawin sa iyo? Pero yun ang hamon ni Jesus. Higitan ko ang aking pag-ibig. Higitan ko ang aking pagmamahal. Yung mga tao na mahirap mahalin, matutunan nating mahalin alang-alang sa pag-ibig ni Jesus Nazareno. Yan ang magandang susi. Sapagkat kung gagawin ko lang iyan, for the sake lamang na sumunod, walang magiging bunga. Subalit kung mamahalin ko ang kaaway ko, alang-alang sa pag-ibig ni Jesus Nazareno, mas magiging makabuluhan at magiging mas malalim ang pagkakaintindi ko ng pagsasabi ng I love you. Pagkatandaan ho natin na ang Poong Jesus Nazareno ay nakabayubay sa krus, hindi bagat ang kanyang unang wika ay Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba ini mga salita ng pag-ibig na kahit yung guro na nagturo ng tama, ang Panginoon na naghugas ng paa sa mga alagad, ang Panginoong nagpagaling ng mga may sakit, nagbuhay ng mga patay, ipinako sa krus, pwede niyang isumpa lahat ng mga tao na naggawa sa Kanya. Pero ano ang binanggit niya? Patawarin mo sila. Ay hindi baga yan na isang pagsasalita ng taong tunay na nagmamahal. Alam ko ito'y napakahirap gawin para sa akin at para sa ating lahat. Subalit, alam ko rin na ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Poong Jesus Nazareno ay sapat sa akin at sapat sa ating lahat. Amen? Ay bilang panghuli, nakilala niyo ba si sino baga ito? Si Miss Cherry Pie Picache. Kilala ninyo? Minsan na nagbahagi yan dito sa atin sa Damba, dito sa Quiapo Church. Hindi ba't binahagi niya? Pinuntahan niya yung taong pumatay sa nanay niya. May video yun, nag-encounter sila, no? Pero kahit masakit kay Cherry Pie Picache, anong ginawa niya? Nakipagkita siya doon sa taong pumatay sa kanyang nanay, nag-usap sila, at in the end, niyakap niya yung tao. Parang napaka-imposible, no? Parang sasabihin, sa teleserye lang yan, pero hindi, tunay yan, totoo yan. Bakit? Sapagkat yan ang aral na gustong iwan ni Jesus Nazareno sa buhay ko at buhay natin. Paano mangyayari yun? Nandan ng Poong Jesus Nazareno. Kung titingnan ho ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, no, hindi lang siya basta nagbubuhat ng krus. Hindi lang siya basta nakaluhod dahil sa pagbubuhat ng mabigat na krus. Kung titingnan po natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, bagamat siya yung nagdadala ng krus, bagamat siya yung nakaluhod, tingnan ninyo ang kanyang mukha, nakatingala doon sa Ama. Sapagkat iyan ang kalakasan ng Panginoong Hesus, ang pagiging masunurin sa kagustuhan ng Diyos Ama. Kaya ngayon sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umagang ito, panalangin ko na nawa ang mga sinabi ng Poong Jesus Nazareno ay maisabuhay din natin. Alam ko'y mahirap, subalit hindi nagkukulang ang Poong Jesus Nazareno para bigyan ako at bigyan tayo ng biyaya na tunay na magmahal kahit doon sa mga kaaway ko at kaaway natin. Sapagkat ang Panginoong Jesus Nazareno ay nagbigay ng halimbawa. Kung nagawa ng Poong Jesus Nazareno
na mahalin niya ang mga umaway sa Kanya, ano pa naman tayo? Yan ang panalangin ko, yan ang hamon ko at hamon natin sa bawat isa. Na lalo't higit ngayon, ng panahon ng Kwaresma, mas lalong maganap ang pag-ibig sa buhay ko at buhay natin. Sapagkat yan naman ang kabilin-bilinan ni Jesus sa bandang dulo ng ating mabuting balita. Maging ganap ako at maging ganap tayo. Magkakaroon ng tunay na kaganapan ang aking pananampalataya, magkakaroon ng kaganapan ang aking pagdedebosyon at ang ating pagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno kung we will go beyond what we love. Go beyond the goodness that I do and we do. We go beyond to the things that we are continuously doing for today. Nawa ang biyaya ng banal na panahon ng Kwaresma ay mapasa ating lahat. At nawa ang Poong Jesus Nazareno ay laging gumabay, umalalay, pagpalain, at higit sa lahat, tayo ay subaybayan. Tayo ay bigyan ng mga biyayang kinakailangan upang ang tunay na pag-ibig ay akin at ating maisabuhay. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At tinawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupi sa pag-ibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak. Naming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban, ng kapwa-tao ay lubos na damayan, sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kakaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong ipinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahahayag, ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik.
Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa atin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubog at bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo.
Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Init ng pag-ibig, dahang-dahang nanlamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ang aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hinirang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong mga ulo, taas ang inyong mga kamay, habang iginagawad ang pagpabasbas ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng lalo na
para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Taas Diyos. ang ating mga kamay habang inaawit ang awit sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.